there's tragedy in my life na nangyari sa akin. Two great choices na pinagdaanan ko na napakasakit. Number one is yung kinasal ako. Nung kinasal po ako, hirap po ako during the preparation, sa spending, medyo mahirapan ako. Alam po ninyo, the timing was very perfect. Pumunta ako sa office na aking tatay. Yes, I know my dad can provide for my need. Pero iba, alam po niyo, umiyak ako, nag-aaway na kasi kami mag-isawa naman. And preparation na kasal, umiyak ako. Alam po ninyo, yung hawak sa akin ng tatay ko, sa balikan, sinabi niya, kaya mo yan. Kaya natin yan, malalapas na mo yan. Alam po ninyo, that's very soothing. Ibig sabihin yung timing na hindi ako sinunod, hindi ako kinutawan na, drama naman ito. Di ba? Yung comforting yun. Yung in-affirm niya na, you can do this, son. That's very, very timely. Very perfect. Alam po ninyo yun, naiyak ako doon eh. Bakit? Dahil alam ko na iba pa, papautangin ako ng tatay ko. So for me, napakasarap doon yung pakiramdam. And the other tragedy that we had was nung nakunan ko yung asawa ko. Nakunan ko yung asawa ko when she was 14 months pregnant. Then, 4th month po niya. Nung nakunan ko yung asawa ko, hindi ko alam kung kanina ko mag-gather ng strength. Why? Hindi ako pwede makita sa asawa ko na weak dahil malulungkot siya. Inaaway niya na nga ako eh. Ang gulo pa ng mga buntis. Pinapalis ako, lumayas nga dito. Hindi ko gusto niya amoy mo. Pag nasa labas na po ako, umuwi ka dito ngayon, umuwi ka. Anak ko sila pupunta. Pumili po ako manipis. Manipis na lang yung nandun. Pero gulong-gulo po kami din nung nakunan ko yung asawa ko. I was very, very badly wounded dahil sa situation. Nakunin niyo yung father ko kung paano siya mag-back up sa amin. Nandun siya sa hospital with us. Kinakausap niya ako, kinakounsel niya ako. And you know, just being there, affirm na yun eh, na nandun siya. Kasi aminin natin, pagka sobrang problemado tayo, kahit kung sabihin ng ibang tao na hindi natin pinapakinggan eh, no? Diba? Hindi mo siya importante. Basta alam ko na nandiyan itong tatay ko, affirm na ako. So parents, your words can make or break your child's ego, your child's confidence. I-build na lang natin kaysa i-break, diba? If you will choose make or break, i-make na lang natin. Diba? Ano ba naman yung encourage natin yung anak natin with good words? Like kunyari, kapag yung anak ninyo palagi nasa labas, tambay-tambay sa labas, bukod na sabihin natin, ito less tong anak ko na to eh. Walang pwede to eh. Bukod sa ganun, i-affirm natin. Ito, pwede ito maging politiko. Ang galing talaga na itong anak ko. Ang galing makisama sa ibang tao. Good job. Diba, i-affirm natin. Diba? Kapag kunyari, yung anak natin, nahulihan ka ng susugal, hindi natin sabihin na, ikaw, puro ka na ng sugal. Wala kang simple. I-affirm natin, ito, magiging magaling ito na politiko. Itong anak ko, pagsugal, ito magiging magaling ito na politiko. I-affirm natin, we can find good words to say to our child. Totoo, parents. We can all, hindi po nagalak ng good words na ma-appreciate natin, ma-affirm natin yung children natin. You know what the problem is? The problem is ayaw natin. The problem is, it's hurtful for us na i-encourage to anak natin. Why? It's because parang gusto mo siya i-develop not knowing na i-discourage na pala natin yung ating mga anak. So, affirmation. Treat a man as he appears to be and you will make him worse. But treat a man as if he already were what he potentially could be and you make him what he should be. Ganda, no? Hindi ko rin naiintindihan. Treat a man as if he appears to be and you will make him worse. But treat a man as if he already were what he potentially could be and you make him what he should be. Sabihin mo nito, parang, let's give them, kumaga, sa ating mga parents, this is good hope para sa ating mga children, that yung hope, yung belief, yung vision ng ating mga anak, nandun tayo, gets? Kumbaga, ito yung pangarap ng anak ko, nandun ka rin, hindi, may piloto ka, hindi maganda yung paningin mo, huwag ka na magpiloto, mag-artista ka na lang. Diba? Kino-compare ko kay Labentong, diba? Yung anak mo, sama naman, mag-artista ka na lang. Diba? Kumbaga, kung may vision yung anak natin, maganda na, comforting sa mga children, na nauuna na yung parents. Kumbaga, nauuna na mag-support. Alam po ninyo, tay, alam po ninyo,
Parang gusto mo, kung mahilig sa arte, tayo na mismo mag-support. Yung vision ng anak natin, yung dream ng anak natin, nandun na tayo kaagad. That's very, very comforting and soothing lang. Ang sarap naman lumakad na yung tatay ko, nandun na. Ang sarap naman lumakad na yung parents ko, susuportahan ako, nandun na kaagad para sa akin. Hindi yung dinidiscourage ako kaagad. So, i-affirm natin, parents, yung ating mga children. Next is, teens need open communication. Pardon the PowerPoint kasi po, nasa Mac siya. So, galing siya sa pag-shoot pa no? Galing siya sa Windows. So, teens need open communication. Tandaan ko rin yan, parents, ano? Hindi porket pagod na pagod tayo sa work. When we go home, hindi tayo pwede kausapin. Hindi po ba? Alam nyo, nung kami po ay nagkakalabuan ng aking tatay, nung ako ay high school, one of the major problems that we had encountered was yung communication. Why? It's because pag nakikita niya ako, mainit yung ulo niya. Pag nakikita ko siya, kinakabahan ako. Hindi kami nakakapag-usap. So what happens? Pagka kinorner niya ako, nagsisinungaling niya ako. Why? It's because hindi ko alam eh. Hindi ako nasanay makapag-communicate sa aming father eh. Nasanay ako na gusto niya palaging best, yung best. Kaya nagsisinungaling na ako. Tuloy-tuloy na ako nagsisinungaling. Para hindi masira yung tingin sa akin. Pero sila naman. So parents, kayo po mag-provide ng open communication. Ibig sabihin, yung pag nag-text, comfortable ba yung mga teenagers ninyo mag-text sa inyo? Comfortable bang mag-share ng kanyang mga crush? Di po ba? Ang sarap ng pakiramdam ng mga children na nakakapag-share sa kanilang mga parents. Hindi nakakapag-share ng hirap na. Yun nga sa problema na. So, open communication. Parents, ang sarap po ng pakiramdam nun para sa mga anak na sa inyo mong naglalapit kung may problema. Bakit? Kasi kung hindi sa inyo, sa barkada yung nalapit. Sa wrong people yan nalapit. Sa wrong environment yan nalapit. Kapag hindi siya makapag-share ng honest sa inyo, sa iba yan nalapit. And that's scary. Bakit? Kasi sa ibang barkada, pakikinggan at pakikinggan eh. Bakit? Kasi umiinom kayo eh. Pakikinggan. Hindi naman pwede umalis ka agad eh. Papakinggan yan. Pero parents, ibigay niyo yun, provide niyo yun sa inyong mga anak. Open communication. Sabi nga dito ni Peter, the most important thing about communication is to hear what isn't being said. If you know your children very well, di ba? If you know your children very well, you can talk to them. Di ba? At kaya mo makapag-communicate sa kanila. Parents, sa atin po magagaling ng initiative na yan. Nung high school ako, nagkakaproblema kami. Takot ako sa aking tatay. Anong ginagawa ko? Dahil hindi kami open sa communication, anong ginagawa ko? Late na ako umuwi. Pinipilit kong matulog sa labas ng bahay kahit nakaupo lang ako. Kesa mag-usap kami ng aking father. At naalam ko naman na papagalitan lang ako. Di ba? Nakakapagod rin sa labas. Yung maglalayas. Nagpaalam ko sa father ko dati eh. Naglalayas ako. Doon na ako sa kapitbahay na. Naglayas ko rin naman ako. But the point is this. Kung open yung father ko sa communication, kung okay sa kanya mag-apologize ako, kung okay sa kanya, hindi niya ako babatuhin ka agad na kung ano-ano mga wrong things that I have done, magkakaroon ako ng heart magsabi sa aking magulang. But the thing is, nawala yung open communication. Kung kahit ano sabihin ko, may, di ba? Children, di ba? Kahit ano sabihin nyo, meron na kaagad pang tira sa inyo, meron na kaagad pang tira sa inyo, meron na kaagad pang backfire sa atin. Kaya ang hirap eh. Hindi huwag na lang mag-share. Sa Facebook na lang ako mag-share. Di ba? Yung mga ano-anong mga pinapost sa mga teenager. Kayo yun, mga magulang, akala nyo iba? Kayo yung kinikita ng mga teenagers. Teens need open communication. So parents, make yourself aware of what's in their heart. Next is, sa open communication, next is learn their language. Parents, learn their language. So, alamin natin kung ano yung ginagamit nilang words. Paano mo sila ma-attract, paano mo sila mahihila, ano yung mga interest nila para mabandin nyo, no? Makapagkabandin kayo. Learn their language. Diba? Alamin nyo kung ano yung mga interest ng inyong mga anak so that you can use it to bond with them. Learn their language. Sa ating mga anak, alam nyo, I just want to share this briefly lang. Kasi yung mga parents ko, medyo obsolete sila about computers. So ako, nahilig ako sa Ragnarok doon eh. Ragnarok. Nag-Ragnarok ako, umabot ako ng 2-3 araw na nag-computer
computer lang. Tapos nagka-Counter-Strike din ako. Meron ba nagka-Counter-Strike dito? Mga cool na people. So nagka-Counter-Strike. There was this one time, dahil hindi alam ng parents ko yung ginagawa ko, nagka-Counter-Strike ako. Tumawag yung mama ko, napindot ko sa cellphone ko, yung nasagot ko. Takot na takot yung mama ko, halos tumawag ng police. Very daw niya na, saksakin mo sa likod, saksakin mo sa likod. Takot na takot yung nanay ko na tinawagan ng kakal. Ano nangyari? Di ba, nagka-Counter-Strike lang pala. Ibig sabihin, if you know their language, if you know their interest, hindi mo na sila hahanapin yung paniganino. Di ba? Hindi mo na sila hahanapin kung saan-saan lugar kung alam mo anong interest nila. May mag-basketball, hanapin mo ba sa badminton court niya? Di ba? Know their language. Alamin mo kung ano yung gusto nilang gawin. Para hindi kayo nagkakaproblema. Nakakapag-communicate kayo na maayos. Next is, ito, mga kabataan. Siguro maraming i-amen dito. Sa ating mga magulang, nasa open communication, don't act like a cobra. Diba? Sino dito yung may mga magulang na parang Armalite? Mga nanay, ano? Ang dami sinasabi, ang dami sinasabi, hindi ko rin pala papayagan. Ang dami sinabi, wala naman laman. Diba? Nung high school ako, sobrang galit ang nanay ko. Ang dami niya na kinuwento pag yung ex-girlfriend ng akong father ko. Doon ka na lang sa ex-girlfriend, ang dami na sinabi. Nagpaalam lang ako sumama sa picnic. Nagastos ko lang yung pangbayad. Ang dami na sinabi. Di ba? You're wasting my time. Hindi naman gano'n eh. Pero, di ba? Sa ating mga magulang, don't act like a cobra. Parang hinahanap mo na kagad na, dito papasok na ako. Bang! Papasok. Tuloy-tuloy na. Don't act like a cobra. Pakinggan natin. Open communication tayo eh. Pakinggan muna natin. Ano yung laman ng puso ng ating mga anak? Intindihin muna natin. So, don't act like a cobra. Next is, teens need encouragement po ito. Essential about it. Teens need encouragement. So, make them feel valuable. Ipa-feel po natin sa ating mga anak na may value sila. That they are special. That they are precious. Kahit hindi nagsipit ng baby. Treat them na precious. Paano ba natin inaalagaan yung mga precious? If you have 5 million pesos, di ba? I-waste mo ba yan? Hindi. Maalagaan mo. If you have 5 million pesos worth of watch, care mo yan eh. Hindi mo yung babasag-basagin, hindi mo yung susutukin, hindi mo yung dudulan, hindi mo yung mumurahin. Diba? You will value that eh. So we treat our children as valuable. Na-encourage natin sila. Ibig sabihin, anak, kumain ka na ba? Kung paano natin binavalue yung mga mamahalin na mga bagay, ganoon yan yung anak natin. Anak, kamusta yung ganyan? Kung paano alagaan natin. Diba? Just make them feel valuable. Hindi po yung binababa natin kagad, dinadown natin kagad. Kaya nagtanong sa inyo, paano po magandang course? Bakit mag-aaral ka, magtrabaho? Magpaswera mo na lang. Hindi naman ganyan, di ba? Walang ka-value-value naman yung anak natin. I-value natin. Let's provide, make them feel valuable. Next is, teens need security. Teens need security, and this is very important. Be the go-to guy. Sige, kapag may problema, kapag may insecurities yung mga anak natin, kapag may problema, kapag may heart problem yung anak natin, hindi ka agad yung, ang bata-bata mo ba? May kalagin ka na. 30 na ako, tay. Hindi na pala, no? Diba, hindi yung pala mali ka agad. Hindi. Maganda yung, kapag may problema, tayo agad yung mag-secure sa anak natin. That's okay. I will shield you. Ako mismo mag-shield sa'yo. Ako mismo mag-protect sa inyo. You know what? Marami na pong nag-experience sa JASMS before ng high school na may mga parents na pumupunta to defend their child. Yung, sigurado ka bang anak ko yung ganyan? Ganda eh. Ang ganda ng feature, ang ganda ng tingnan. Yung tatay, pinagtatanggol yung anak. Kasi pag yung parents ko, pumunta ako agad, mali ka agad ako, hindi man lang ako binigyan na magsalita. And this is my heart, parents, I hope you don't mind me sharing this. Dahil ito po yung galing sa heart ko talaga. This is my experience. You know, napakasakit po sa akin na palagi at palagi, hindi
man lang akong tanongin kung ano yung nangyari, ano yung problema, ako ba yung may kasalanan, ako nakaagad yung mali. I didn't feel secure with my father. Alam nyo, let me just pour my heart with you guys. There was this experience before na meron akong kaibigan na nabuli ng pulis sa Karingal. And then, nabugbog siya. And this friend of mine, pinuntahan ko sa, kasi nag-drugs na ito, pero hindi siya nagbebenta. Pagpunta ko doon sa bilangguan, nakita ko yung kaibigan ko, dugo-duguan. Yung mukha, may mga pasapasa, tapos pinupulasan niya lahat ng mga dugo na meron siya, tapos kulit-kulit yung namin. So, being a friend, being a good friend, nag-react ako, nag-burst ako kaagad. Sabi ko dun sa mga pulis na nandun, marami sila, mga 4 mga pulis na nandun, tapos may mga barilahan. Sabi ko dun then and there, dun sa bilangguan, sabi ko, sino gumawa yan sa'yo? 17 years old, sino gumawa yan sa'yo? Ituro mo sa akin, ba't di gumawa yan na ganyan? Pinagluloko ka ng mga yan, mga sila, uli yung mga pulis na yan. Ginagaya-gaya. Mga 2 minutes ako nag-aastig-astigan. After 5 minutes po, dalawa na po kami ng kaibigan mo. Gagano'n na gano'n ng mga sugat. Pares na po kami nagbugbog ng pulis. Bugbog din po ako dahil ang iyapa ko sa bilangguan. Totoo pala yung mga nasa pelikula, no? Ganun pala talaga nangyayari. Anyway, you know what? During that time, ang alam ko makakapag-secure sa akin was my dad. You know why? Because nag-ubayad na siya sa krami. He knows a lot of policemen, mga mirando. He's got connections. Alam ko na matutulungan niya ako. Magagawa niya na justice man lang. Justice man lang po yung magagawa niya. But nung dumating yung father dito sa presinto, this is the sad part, ano? And this is the sad part kasi umiyak din ako nito, ano? Pagpunta po niya sa bilangguan, this is the sad part kasi kinuwento ko sa kanya sa phone, nagagawin nga, nagagawin ako, wala naman ako pinalaman. Tinuro ko yung kaibigan ko siya kasi ginagano ko. Sinisig ko pa. This is the sad part, ano? Pagdating po ng father ko, pagbaba niya sa sasakyan, pasok agad ako sa kotse. Dahil alam ko, natatakot na ako para sa sarili ko eh. Dahil na-experience ko yung mabugbog ng pulis eh. Kinakabahan na ako. Dahil nung nabugbog ako, doon ako naihi. First time sa buong buwan, nang hindi pa ako naihi ako. Sobrang takot. Alam niyo, nung dumating yung father ko, this is the sad part. Yung pulis po na bumugbog sa akin, kakilala ko si Papa sa radyo. Sa Heartline. Yung pulis na bumugbog sa akin, kahit kasi siya, Christian. He attends church. And that's heartbreaking for me. You know why? It's because during the time na kailangan ko yung father ko, I need my father. He acted as a pastor. Ibig sabihin, kailangan niya yung pangalan niya, kailangan niya yung dignity niya as a pastor. The time that I needed my father, he acted as a pastor. And that's very painful for me. Na alam ko, ito yung taong magtatanggol sa akin. And simula during that time, nagkimkim na ako ng sama na loob sa aking father. Alam ko, hindi ako kaya ipagtanggol na aking father dahil sa kanyang reputation. I joined fraternities. Marami na po ako sinalihan ng mga fraternity. Meron nga isang grupo pa ng mga bakla, pero sumali pa rin ako. Dahil bakit? Kasi hindi ko nakita yung security sa home eh. Hindi ko nakita yung security na I can be defended, I will be sheltered sa bahay. Kaya naghanap ako ng mga barkada. That will be my strength. Yun yung inisip ko nung high school ako. Itong grupo na ito, itong magtatanggol sa akin. Dahil hindi kaya na aking magulang. So fathers and mothers, parents, brothers and sisters, parents, sana naman po, tayo yung maging unang takbuhan ng ating mga magulang when it comes to security. Kapag nagka-problema, hindi po sa iba, hindi sa friends, hindi tayo mismo yung magbibigay sa kanila ng strength. Every time na kailangan ng mga anak natin, tayo mismo yung mag-provide ng shelter sa kanila kapag kailangan nila. Kapag kailangan nila ng security, sana po sa atin muna lumapit. Pag-develop sa akin na ang aking magulang, ipagtatanggol ako nito. Lalapit ako sa magulang ko dahil ipagtatanggol ako nito. So they need security. Tandaan mo rin yan, parents. So, teens need security. Be the good guys. So as I close, just want to share this, sa ating po muna sa ating mga parents. Tandaan po ninyo, there's this verse in the Bible that says, unless the Lord leads the house, the laborers labor in vain. Unless the Lord leads the house,
the laborers labor in vain. We can give our children the best education. We can give them the best needs, the best resources. But unless the Lord leads the household, we are laboring in vain. So parents, hindi ko po alam kung ano po yung background ninyo sa inyong mga magulang. Past, plus present, plus future. Maaaring yung treatment po sa inyong anak ay it's because of the adopted stage mo kung ikaw ay kabataan. Maaaring physically abused ka sa inyong mga magulang. That's why you do it with your kids. I will not correct you. Pero kung sino yung tinitingnan natin, kung sino yung nag-lead sa ating household, sana si God na lang po. Sabi sa scriptures, again, paulit-ulitin ko na, unless the Lord leads the house, the laborers labor in vain. Mapapagod lang din po tayo kakasaway sa ating mga anak unless we lead them towards God. Tayo na po mismo, mga parents, ang mauna. Tayo na po mismo ang mag-set ng example sa kanila that they can follow. Hindi po ba? Napagkita na, no? Alam nyo, sa akin pong, sa aking life, and my ministry sa missions, and my businesses, alam po ninyo, ang isa pong pagmamalaki ko is sa akin pong sa lahat po ng mga nakasalamuha sa akin, one thing I am proud of about my father, na nakuha ko, is integrity. Integrity po. Hindi po best school, hindi po kung ano po yung meron ako, pero yung integrity po na nilakaran po ng tatay ko. Anywhere I go, parang hindi sila yung aking father. And ang sarap doon para sa akin. And yun po yung nakuha kong character. And another thing is, the way my dad loves the Lord, grabe. Sobrang passionate ang aking pagkakas sa Panginoon. That He will do everything para po sa ministry. Yun po, nakuha ko rin po sa kanya. And I believe na, siyempre, tayo mga parents, as I close, tayo mga parents, we have high hopes for our children. Gusto natin magkaroon ng magandang trabaho, maging doktor, magkaroon ng, hindi kong doktor, doktor yung mga anak natin, magkaroon ng future na dependable. Pero, parents, nandang po ninyo, yung character at character pa rin talaga is very, very important. Especially sa ating family. What your children see sa bahay, yun po yung makakapag-develop ng character. Character, like most principles, are taught, not taught. Ibig sabihin, ito po yung nakikita ng mga anak natin sa atin. Ito yung mga ginagawa natin na nakikita sa atin. Ito po yung madaling makuha sa atin. So next is, parents, basta, you let God lead your household. There will be times na mahirap. Ang hirap sawayin ng ating mga anak. Let God lead the house. Tapos, let's give them a right to lead yung mga anak natin. Sa atin ng mga children, as I close, sa ating mga teenagers, boring talaga mga parents. Talagang mahirap talagang maintindihan yung mga parents natin. Pero, ganoon din sa ating mga children, sa ating mga teenagers. Gusto ko lang din i-transfer sa inyo. The Bible cannot be wrong. Sabi sa Bible, love, honor your father and your mother. No matter what. Kahit ano pa man, kahit gano'n kasakit, kahit pinagbabawalan ka magtelebabad, honor them. May wisdom po dyan sa Bible. May wisdom dyan. Children, kahit hirap ka na, honor them. Honor your father and your mother. You honor mo lang yung inyong mga magulang and you pray for your parents. And love them. Love them. Napakasarap po ng bahay, very harmonious. Di po ba? Yung hindi kayo nagkakahiyaan, hindi kayo nagkakatakutan. Love your parents and children. Alam po niyo, yung mga boyfriend, yung mga crush, they will come and go. But your parents, your folks, diba? Isang beses lang, yung time that you together, that only lasts for a while. So make the most out of it and love your parents. So ako po, yung nangyari sa akin, what developed me is of course yung character din ng aking father. Yun po yung nilalang yun yung magiging scout, yun yung magiging backbone ng ating mga anak. Yung mga nakita niya sa ating household. So to the parents, I hope that you will love your children and let God lead you sa inyong household. Sa mga children, Dota lang tayo, Dota, Facebook lang ang Facebook. Enjoy natin yung buhay natin. And honor, of course, palagi natin tandaan. Let's honor our fathers and mothers.
So to God be the glory, titirahin na po ako ng aking tatay. Thank you, Mr. Ken Guillermo. Can we again give a round of applause to our guest speaker? Very insightful and very revealing, something like that. Okay, konti lang po Very much relate po ako dun sa part na give your children freedom to dream. Yan. Kasi po talaga meron akong dream. Okay? At di po natupad yun kasi po, yun nga po, may pastoral parents. Gusto po talaga mag-artist. Okay. Ayan. We will have a 10-minute break, water break and CR break. We also have books, tapes, CDs, and other related materials authored by Pastor Glenn. They're at the registration area. Support po. Yan po. At sige po, abangan po natin yung rest back ni Pastor Glenn mamaya. Once again po, let's give glory to the Lord for this wonderful